Eto guys, may bago tayong balita tungkol dito kay Zaldico. Eto na, umamin na si John Vic na hindi nila basta-basta mahuhuli o mapapasok ito si Zaldico. Lalo na ma-extradite etong si Zaldico. Dahil may hawak to na aras na kanyang hawak-hawak upang hindi siya mahuli ng ating gobyerno, no? So eto, may bagong balita nga, no? Mukhang nautakan talaga ni Zaldico etong ating gobyerno, etong si John Vic, no? Kasi hindi siya magpapahuli talaga dito. At kung magpapahuli man ito si Zaldico ay talaga may mga kondisyones siya, no? Kondisyones siya na matitindi, no? Eto, mukhang natagpuan na nila John Vic kung nasaan nagtatago si Zaldico. At eto pa, no? Nahanap nga nila, o sabihin na natin nahanap na nila ito si Zaldico sa isang bansa na to. Ito yung problema nila. Yung hawak-hawak na passport ni Zaldico. Yan yung kanyang agas. Yan ang agas ni Zaldico upang hindi siya ma-extradite, no? Nila John Vic. So panoodin natin ngayon guys yung balita na to. At dito, magugulat kayo dahil mukha talagang nautakan talaga to ni Zaldico. Kasi isipin nyo, hanggang ngayon hindi pa nila mahuli yan si Zaldico. Nakikipagtulungan na nga sila sa Interpol ngayon upang maano to si Zaldico, no? Hindi na makasibat-sibat. Ito pala si Zaldico ay nasa isang bayan na mayaman, no? Na nandun lang siya mismo, hindi siya gumagabas. Dahil sabihin natin, baka natatakot siya, di ba? Hindi siya gumagabas o baka bigla siyang kunin. Pero alam naman natin na hindi siya basta-basta makukuha dahil sa hawak niya na Portuguese passport. So eto, panoodin natin. Nahanap umano sa isang mamahaling komunidad sa bansang Portugal si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, hindi lamang ang anya mahirap mapasok ang lugar, mahirap ding mapa-extradite si Ko na may hawak na Portuguese passport. Nakatutok si Joseph Morong. O, diba? Portuguese. Bukas ang Malacanang kung gusto makapagnegosasyon ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico tulad ng sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga emisaryo umano na nagpahatid ng mga feelers galing kay Ko. Pero ipinauubaya na ito ng Malacanang sa Ombudsman. Si Ko ay isa sa mga akusado sa 289 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Nawan Oriental, Mindoro na dinidinig na sa Sandigan Bayan ngayon. Ang sabi naman din po, even before ng Ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Pero paano kung mismong sa Malacanang gusto makapag-usap ni Ko? Wala pa po naman siyang binibigyan na suggestion na siya makikipag-usap sa Pangulo o sa administrasyon. Naku po, may balak pa kang makipag-usap to si Zaldico sa Malacanang. Naku, ano kayang mapag-uusapan niya kung sakali, no? Hintayin po muna natin kung ano yung kanyang itutugon. Dagdag ni DILG Secretary Remulla ngayon kay Ombudsman Boying Remulla daw nagparamdam si Ko pero yung kay Zaldi, third-hand information. O, nagpapahiwatig. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang valiness on the Marites level. no comment naman si Ombudsman Boying Remulla nang tanongin namin siya tungkol dito. Ayon sa abogado ni dating Congressman Zaldico, kung meron daw mga feelers galing sa kanyang kliyente ay hindi raw ito otorisado. Sabi ni Atty. Rui Rondain, sa pagkakaalam niya, siya lamang ang otorisado magsalita para kay Ko at wala pa siyang anumang ipinarating na ganito. Kung totoo man o hindi raw, umuni pagpaparamdam ni Ko, sabi naman ng DOJ. Kung ikaw ay mangangako na o makikipag-ugnayan, 'di ba? Sana tutuhanin mo. 'Yun ang gusto natin kasi magbibigay ng kalinawan 'yan sa mga investigasyon na ginagawa natin. Bukod sa kaso sa Sandigan Bayan, may reklamo ring plunder sa DOJ na inihain ng National Bureau of Investigation laban kay Ko. Pero kahit wala naman daw paramdam si Ko, sinusubukan na ng gobyerno na kunin siya. Nakikipag-ugnayan na raw ang NBI sa Interpol para makapaglabas ng red notice laban kay Ko. Yun. Red notice ang kailangan upang mahuli yata si Zaldico. Humingi na ng tulong ang NBI sa Interpol. At ang tanong dyan, safe kaya yan si Zaldico pag nakuha ng ating government, no?
Kasi pag yan ay nakuha, may pagmamalaki na naman yan ni PBBM na eto na, big fish na naman, di ba? Big fish. Samantalang inutakan na nga sila ni Zaldico upang hindi siya makuha eh. Biguin nyo, yung Portuguese passport niya sa Portugal pala siya nagtatago. Kung totoo man yan, talagang planado talaga ni Zaldico. Noon pa yan, no? Planado yan noon na baka sakali magkaganto, bugilyaso, meron siyang panalaban, di ba? Ito na, panalaban niya. Yung pagtatago niya dun sa Portugal, di ba? Constrict po yung travel ni former Congressman Zaldico. Napakansilan na rin po yung kanyang Philippine passport, no? Para, kumbaga, hindi siya basta-basta makabiyahe. Ayon sa DILG, nakita na nila si Ko sa Portugal na nakatira daw sa isang mamahaling komunidad. Hindi lang pwede pumasok, parang Forbes Park. Parang Forbes Park eh. Pero hindi rin siya lumalabas, ha? Doon yung operative sa atin. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa maliit na lugar. So ibig sabihin, nakita na nila si Zaldico kasi sinasabi ni John Vic na hindi daw lumalabas. Nandun lang daw siya, no? Hindi daw nila mapasok, no? Ewan ko bakit hindi nila mapasok yan. Baka mahigpit talaga dun sa Portugal, no? Dun sa isipin nyo, maraming datong yan si Zaldico. Kayang-kaya niya magbayad dyan sa Portugal ng mamahaling bahay o mamahaling lugar kung saan siya magtatago. Kayang-kaya yan ni Zaldico. again, he's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayaan, hindi niya ma-enjoy yung pera niya. Pero Hindi daw nahihirapan ang ma-enjoy. pamahalaan na mapa-extradite siya kung sakali, lalo pat meron naman ng Portuguese passport si Ko. 10 taon na ang nakakaraan. Ang batas nila, if the the offense was committed before the granting of the passport, pwede nilang ipadala, pwede siyang extradite. But kung hawak din na yung passport at nakumit niya yung offense, ay hindi nila extradite. As of So, ganun pala, no? Nag-work yung Portuguese passport, no? Pag nauna mong nakuha ito kaysa sa mga kagakuhan na ilabas ng government, no? Mga kaso, mga ganyan. Pag nauna mong nakuha ang Portuguese passport, talagang safe ka, no? Hindi ka ma-extradite, no? Kaya ito yata talaga ipanalaban dito ni Zaldico. Magupit. Ayos din ang ni Zaldico, no? Talagang may agas talaga siyang pinangahawakan. our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. 10 years ago? So, naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Mukhang malabo makahanap to si John Vic ng 10 years older na kaso. Nasa ganun makasuhan siya at ma-extradite. Magabo-gabo to. Baka hindi mo na makita yan si Zaldico pag ayaw talaga magpahuli yan, hindi na nalalabas. So yun lang guys, matinik ang naging agas nito ni Zaldico. No? Ano masabi nyo? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated, no, sa ating mga iba pang mga susunod na video.